Uy, napansin niyo ba na ang dami nating nakikitang translated na movies, books at kahit subtitles? Doon pumapasok yung tinatawag natin na pagsasalin. Bago po tayo magsimula ay nais ko lamang ipakilala ang aking sarili. Ako si Binibining Maui Kirog. Ako ang inyong magiging guro ngayong umaga. Handa na ba kayo? Kung gano'n ay magsimula na tayo. Ano nga ba talaga yung pagsasalin? Simple lang. Ito yung paglilipat ng meaning mula sa isang wika papunta sa ibang wika. Hindi lang basta-basta word for word. Kailangan naiintindihan mo rin yung context. Kasi kung literal na lang palagi, minsan nagiging awkward o mali yung dating. Kaya importante yung tinatawag na teorya na pagsasalin. So, bakit nga ba kailangan pa ng teorya? Hindi ba pwedeng basta marunong ka lang mag-Ingles at Filipino? Hindi ganun kasimple yon. Yung teorya kasi, parang guide siya. Tinutulungan niya yung tagasalin na mag-decide kung papaano isasalin ng tama yung mensahe. Lalo na kung may malalim na meaning o cultural context. Doon mo malalaman kung ano ang approach na gagamitin. Isa sa mga approach na yon ay yung formal equivalence. Medyo technical pakinggan pero simple lang. Ito yung literal na translation. As in kung ano yung structure ng original sentence, susundan mo lang ito. Halimbawa, sa Ingles, I am going home. Kapag isasalin naman natin ito sa Filipino, magiging ako ay papunta sa bahay gamit yung formal equivalence. Medyo tama naman, pero parang hindi natural pakinggan sa Filipino, di ba? Diyan naman papasok yung dynamic equivalence. Ito naman, hindi masyadong strict sa words. Ang focus niya ay kung papaano mas madaling maintindihan at mas natural pakinggan. Halimbawa sa Ingles, I am going home. Paras lang kanina ng halimbawa ha. Pag isasalin natin ito, gamit ang dynamic equivalence, ito ay magiging uuwi na ako sa Filipino. Mas simple, mas natural, at mas ginagamit siya in everyday conversation. Tama ba ako? Yun. Sa madaling salita, yung formal ay literal na pagsasalin or yung word for word. Yung dynamic naman yung natural at base sa kahulugan ng isang sentence. Walang mas tama sa dalawa. Depende lang sa situation. Halimbawa kung legal document, yung gagamitin mo ay yung formal equivalence. Pero kung movie subtitles o kwento, mas okay ang dynamic equivalence. Sa huli, ang pagsasalin ay hindi lang basta pagpapalit ng salita. Kailangan mo rin intindihin yung mensahe at kung paano ito tatanggapin ng makikinig o mambabasa. Dahil doon, mahalaga yung teorya para maging mas accurate o mas effective yung pagkasalin. At yun, tapos na tayo sa ating diskusyon. Naway may natutunan kayo ngayong araw. Maraming salamat at muli ako si Binibining Maui Kirog, ang inyong guro ngayong umaga. Maraming salamat!